Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ho ito ng mga ika nga pumupustura sa 2020. Kumbaga, nagpapasiklaban sila, nagpapakitang gila sila sa Amerika. Ako bata nyo ko. Ha? Ako ang piliin nyo. Kasi pagka ako naging presidente, anak ng toko, araw-gabi babakbakan natin yung China. Tayo naman kasi wala namang problema eh. Kung gusto na majority, naguluhin na natin ng usapan dyan sa West Philippines na yan, paalisin natin ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Kung yan ang gusto ng karamihan, walang problema, wala ho tayong problema dyan. Pero pag nagkataon, lilipat ho tayo sa Mindanao. Lilipat ho tayo doon. Sa totoo lang ha, kasi dito sa Luzon, akala nyo ho ba, Amerika mismo ayaw nila na magkaroon ng matinding komprontahan dyan sa bansa na yan. Yan ho ang factory ng mundo. From head to toe, sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginagamit nyo, anak ng tokwa, kahit naka-Apple pa kayo, merong partisipasyon ang China dyan. Di natin kinakampihan. Pero dapat alam natin, bilang isang responsabling individual, hindi na Pilipino eh. Dapat alam mo yung kaya mo at hindi mo kaya. Kung hindi mo pa kaya ngayon, di magpalakas ka. Yun ang gagawin dapat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ng pwede namin kunin sa inyo, kukunin namin. Diba? Magpapalakas kami hanggang dumating doon sa punto na kung saan pagka sinabi namin, makikinig na kayo. Sa tingin nyo ba nakikinig ang bansang China pag nagsasalita tayo? Wala ho silang pakikinig na ginagawa. Bakit? Wala naman tayong pwersa. Isa lang naman tayong kurakot na bansa sa Southeast Asia. Real talk. Wag masaktan ng ibang dyan. Masakit mang sabihin na tayo, bansang Pilipinas, wala hong amor ang mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia sa atin. Bakit? Anak ng tokwa, adik ang presidente, kurakot ang gobyerno. Ikakatakot nila sa bansa na to? Wala. Ngayon ang pagbibida-bida nitong mga senador na to, ewan lang ho natin kung anong gusto nilang mangyari sa usapin ng Chinese Embassy, ambassador. Kahit sinong ilagay nyo dyan sa embassy na yan, kahit sinong ambassador na ipadala ng China dito sa Pilipinas, walang mangyayari kung sarado ang utak ng mga opisyal natin na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa ating mga hindi na pagkakasunduan. Yun lang ho yun. Ngayon, pagka hindi pa rin nila maintindihan, anak ng tokwa, magharap-harap kayo, iumpog nyo ang ulo nyo sa isa't isa. Macau. That's why the minority, through myself, wrote a letter to the majority leader and yourself for your consideration po, na rather than adopting the resolution, we call a committee hearing. I think napakalalim po ng issue na to, and it will be good for us and the public na malaman talaga natin kung anong talagang sinabi ni Commodore Tariela at ano yung palitan ng puro-puro. Having said that, while it's under consideration, I'd like to thank you and the majority leader for allowing na mag-sponsorship muna today. And it was a tradition in the 19th Congress that it's not a rule, it's a tradition na after the sponsorship, you give everyone a day or two before we go to interpellation and adoption. But in that day or two, if the majority would see it fit to call a hearing rather than going straight to interpellation, that would be in my view best. But again, Mr. President, we rule by
what is the pleasure of the majority. So we will submit sa wisdom of the majority. But may I put that on record na baka maganda na magkaroon tayo ng hearing about this issue. Thank you, Mr. President. We will, of course, seriously consider the recommendation of the minority leader. Thank you very Right. much, Mr. President. Mr. Bob. President, Rumekta ho tayo dito ito sa candidate number 1 galing sa mga Dilawan. Palakpakan natin. Kiko Matching. Mahilig sa saging. Just for the record. Ito. Okay. To sponsor and principally author proposed Senate Saya, Resolution diba? number 256 Saya. together with Senate President Gera na kasi ano pa hinihintay nyo? Bakbakan na ano ba? Masyado pa natin pinapatagal yan. Di ba wala namang problema, anak ng towa. Maglatagan na tayo ng baraha dito para yung tapang ni Risa Hontiveros at lahat ng makabayan talagang isubo na natin sila doon sa gusto nilang mangyari. Una yung mga makakaliwa na ayaw sa ROTC, sila ang pinakauna sa harap pag sakaling magkagulo dyan. Ako ayoko niyan ayoko nang idwaan Kasi yung prinsipyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung ano sinabi niya, friends to everyone, enemy to none. Bakit? Kasi developing country tayo. Ba't makikipag-away tayo? Oh, itong commander. Ito General Kiko Pangilinan. Siya ang pinakaharap dyan. Yung mga anak niya, yun yung mga commander, di ba? Tapos yung mga dilawan, yung lang, Gabe Pineda ba yun? Yung madaldal sa social media. Na ngayon backlash ang inaabot niya. Sila ang nasa likod. Sila yung matatapang kayo. Lahat ng galit sa China, mauna kayo dyan. Ako pupunta akong Davao, bahala kayo dyan. Anak ng toko. Hindi dahil hindi ko mahal ang Pilipinas. Dahil yung pinaglalaban hindi natin naiintindihan. Ngayon para doon sa mga sausawero at ang yayabang sa social media na galit sa China pero hindi naman alam ang pinaglalaban. Alin yung mga bato-bato sa South China Sea? Anak ng toko napakaraming claimant dyan, hindi sila nagkakagulo dahil dyan sa mga bato-bato dyan. Tayo'y gigira dahil sa mga, mauna kayo, walang problema. Literal, mauna kayo. Tayo ayaw natin ng gulo. Kung tayo tatanungin sa PH update, ayaw natin gulo. Kung anong ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ibigay nyo sa amin lahat ng pwede namin makuha sa ekonomiya, infrastruktura, bigyan nyo kami ng mga libreng tulay. Ngayon, pagka lumakas kami, doon tayo mag-usap. Siguro papakinggan nyo na kami noon kasi meron na kaming Maxi-Maxel kung tawagin, di ba? Pero ngayon, di tayo pinagiginggan Anong kanon-kanon? Anong bombahan? Wala. Yung para tayong mga bumbero doon, wala yun. Pambira. At alam nyo na walang kwenta yung pinaglalaban nyo na yan, pero pinagpipilitan nyo pa rin para mapansin kayo ng Amerika dahil kayo pumupustura, di ba? Harp. Sino ba yan? Hontiveros, Aquino, Harp yan sino isa? Robredo, Pangilinan. Yan, Harp. Mga Amerikano, Uncle Sam, pili ka na doon sa harp na yun. Basta nabanggit ko. Ay, kulang pa pala. Harp. Saan yung story? Kulang ng isa. Harp T. Di ba? Harp T. Sama niyo si Torre. Ba't wala si De Lima? Ay, kanya na si De Lima, Vice President. President Tito Soto, Vicente Soto III, Senate Pro Tempore Ping Lacson, Majority Leader Mig Zubiri, Senators Erwin and Rafi Tulfo, Risa Ontiveros, Vera na. Win Gatchalian, Lauren Legarda, JV Ejercito, Bam Aquino, Jinggoy Estrada, Lito Lap, Yan, ang problema nito, pagka tayo pinatulan, iiyak-iyaki tayo sa international community. Ano sasabihin natin, bully yung mga to, inaaway kami, sinaktan kami nito mga to. Ang yayabang natin wala naman tayong ibubuga Real talk! Huwag tayong kung hindi natin kaya, wag tayong mag-angas-angasan. Kahit sa simpleng buhay. Kaya hindi tayo maangas Hindi tayo nag-aangas. Kasi sa ayaw sa gusto mo, may mas maangas sa'yo. Hindi tayo nagtatapang-tapangan. Kasi sa ayaw sa gusto mo, may mas matapang sa'yo. Yun ang realidad ng buhay. Kaya para ikaw loki lang, kumbaga, ilagay sa lugar ang kaangasan. Pero itong mga to, kung sakaling magkagulo, mauna kayo yung mga maaangas.
Yung mga galit sa China pero naka Huawei at saka naka Xiaomi. Yung mga walang niya kayo, baton yung mga cellphone nyo. O sabihin naman, PH, anong logic nun? Ba't pinapabato? Ano bang kasalanan nung galit kayo, di ba? Kung galit kayo, pati visa, tanggalin na natin yung free visa nila dito. Tayong bansa na very reliant sa OFW at turista, na kung saan inaasahan natin yung pagdagsa ng isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, yung kanilang mga turista dito, naka-free visa sila tapos galit tayo sa kanila. Aba, may problema doon. Dapat tanggalin natin yung free visa sa mga Chino na to. Yun ang unahin natin bago tayo magpapogi kay Uncle Sam. Rapid, Camille, and Mark Villar. May we also place on record that Mga bilyar, takot na eh. Pinatikiman na kasi sila eh. Di ba, iniimbestigan na yung mga, mga tax din nila. Yung dyan sa mga kumpanya nila, di ba, iniimbestigan na. Kaya, ngayon kung anong kumpas ng Malacanang, ngayon sumasama na. Politika ho talaga, wala tayong magagawa dyan. Mga bilyar alam nila ang tama at mali, pero sariling interest pa rin nilang pinaglalaban nila. Kaya alam nyo, kanino tayo mas bilib pagdating sa mga bilyonaryo? Mga bilyar o dito kay Congressman Libiste? Siyempre, Congressman Libiste tayo dyan. Si Mark Villar hindi makakapalag dito kay Congressman Libiste pagdating sa prinsipyo at paninindigan. Libiste ako dyan. Palakpakan natin si Senator Libiste. while they have affixed their signatures to this resolution, this does not mean that those who did not affix their signatures are objecting to this resolution. Precisely why, ultimately, in the end, it is when we move to call for a vote on this resolution that there we will determine who among our colleagues will support it or not. Introducing this measure does not mean that those who did not introduce this measure are opposed to this measure. Just for the record, Mr. President. Mr. President, dear colleagues, our Constitution mandates us to protect the Republic's sovereignty, territorial integrity, political independence, and dignity. In fulfilling this mandate, when we senators, representatives, the Coast Guard, or any public official who swore an oath speak on the West Philippine Sea and on the arbitral award, we are not merely expressing our opinions. We are carrying out our solemn duty to uphold and defend the Constitution, to defend the nation. Sino kalaban natin? Yung sumagot kay Tariela. Ang tawa, binaboy-baboy ni Tariela ang presidente nila. Ngayon sumagot sila, buong Senado natin nag-iiyak. Dahil lamang doon sa sobrang kadalahiraan ng bunganga ng ating Tariela. Gigera tayo dahil kay Tariela. Tayo na lang, bahala kayo dyan. Walang And kayo. uphold the rule of law. Mga pahamak talaga itong mga Recently, an official of the Chinese embassy issued public statements in undiplomatic and disrespectful language, directly attacking incumbent members of Congress, including myself. Doon tayo sa punot dulo. Ano ba yung punot dulo? Pinagtanggol nyo. Kasi kinonsinti nyo si Tariela, kaya kayo inatake. Hindi ko pinagtatanggol dito yan. Ang problema dito, kinonsinti nyo yung kalokohang ginawa ni Tariela. Ang ginawa ng Chinese embassy official, pinagtanggol lang naman niya yung presidente niya. Di ba sinagot lamang niya yung mga below the belt na banat ng ating opisyal. Ngayon, imbis na pag-usapan, imbestigahan, ano bang nangyari dyan, point blank, kinonsinti nyo yung mga kabalbalan ni Tariela. Ngayon, nagkakagulo tayo dahil doon sa mga kawalangyaan nitong si Tariela. Tapos ngayon, magkakaproblema, mag-e-escalate tong issue na to dahil kay Tariela. Kayo na lang, ayoko dyan. For positions we took in defense of Philippine sovereignty and maritime rights, we took because we were upholding and defending the Constitution. The statements crossed the line from legitimate expression of a foreign state's views into interference in our domestic democratic debate. By adopting this resolution, the Senate tells China and the world that this institution will not be cowed, that this institution will defend our nation's sovereignty, that this institution
will defend and uphold our Constitution. Akala ko, defend and uphold J. Tariela. Ikaw naman, Senator, oo. Ang pinagtatanggol nyo dyan, yung ego ni Tariela. Ayo. Visit na sistema na to, oo. Isusubo tayo sa napakalaking problema nang dahil lamang doon sa kabastusan ng isang opisyal ng pamahalaan na nangangalang J. Tariela. Di ba? As we swore to O para sa bansang China, ganti na lang kayo. Palitan nyo yung Chinese Embassy tapos lahat ng pahayagan nyo, ipalabas nyo yung mayroong white powdery substance si Marcos Jr. sa bansa nyo. Di ba? Yung sumisinghot siya, ganun lang naman pala eh. Wala nang problema, yaan nyo na. Di ba? Magpalabas kayo ng mga larawan na kung saan ang pamilya nila talagang yung mga news article ng pagnanakaw, ang korupsyon sa Pilipinas. Ganun talaga. Di ba? Okay lang yun. Huwag nyo nang si Tariela. Wala na, hindi naman natin kaano yun, di ba? Yung para sa mga kababayan natin, huwag nyo nang pasinin yan. Hindi ba natin malaman kung bakit nila pinag-aaksayan ng panahon tong mama na to? Ngayon, ang matindi pa dito, magkakaroon ng world war. World war lang naman salitaan. Dahil sa kawalangyaan nitong si Tariela. defend and uphold the Constitution. That we stand as one in saying, no foreign mission may dictate what Filipino senators what Philippine senators can or cannot say in the lawful performance of their official duties. We may hold differing views on many matters, yet in this, we must stand together. We uphold our officials when they speak on behalf of our nation, and we safeguard our institutions when they are disparaged by outsiders. Second, this resolution is addressed to our own Department of Foreign Affairs. We acknowledge that the DFA last night issued a statement expressing serious concerns over the escalating exchanges and has made, quote, firm representations to the Chinese side. This action responds directly to our call in the whereas clauses of this Para wala tayong problema, paalisin nyo na yung Chinese Embassy dito sa Pilipinas. Wala namang problema. Anak ng towa, paalisin nyo na. Sino ba naman kasi gusto manatili pa dito yan? Tanggalin nyo na yan. Tapos yung Philippine Embassy sa China, pauwiin nyo na rin dito. Tapusin na, magsulian na tayo ng kandila. Di ba? Ano bang gusto nyo mangyari? Ano bang endgame nyo sa ginagawa nyo na yan? Kayong mga senador. Tanong lang naman, anong endgame nyo? Tanggalin na natin yung Chinese Embassy kasi kahit sinong ambassador ang ilagay nila dyan, pagka ginawa ulit ni Tariela yan, mag-world war tayo ulit. World war. Diba? Magpapalitan ulit ng masasamang salita, sigurado yan. Kahit sinong ambassador na ilagay ng China dyan, kung gagawin ulit ni Tariela yan, magbabalik lang tayo dito sa senaryo na to. Pinaka nakikita kong dito, nga gray area o nasa middle ground, tanggalin na, magsulian na tayo ng kandila. Yung mga OFW natin sa China, Hong Kong, Macau, hayaan na natin yan, anak ng tawa. Importante yung ego ni Tariela kaysa sa well-being ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibayong dagat. Diba? Tuloy-tuloy lang yan. Gigera tayo para kay Tariela. solution that the DFA engage in the government of the People's Republic of China, quote, in accordance with international law and established principles of state relations, end of quote. But we must also note, while China has summoned our ambassador in Beijing, disparaged our legislators, our officials of the armed forces, our officials of the Coast Guard, and questioned our motives, sought to restrict what we say in our territory. Pauwiin na natin ang Chinese Embassy. Sang-ayon ho ba kayo dyan? Ako, sang-ayon ako. Pauwiin na natin. Tapos yung ambassador natin sa China, pauwiin na rin natin. Anak ng towa. Na natin, guluhin na natin ang usapan. Hindi rin naman tayo, ayaw din naman natin pala na maayos na usapan. Pauwiin na natin yung ambassador nila, wag na sila mag-embassy dito. Yung sa China, iuwi na natin.
Yung mga OFW natin, iuwi natin sa Pilipinas, tignan ko kung di kayo pagmumurahin ng mga kababayan natin na yan, mga walang niya kayo. That imbalance must not be allowed. It is incumbent upon the DFA to protect the country's sovereign rights and Uwe. standing in the community of nations, do more. Go further. Third, our resolution addresses China's embassy in Manila. We know this pattern. Magaling talaga tong the art of diversion. So wala muna tayong flood control ngayon. Kay Tariela muna tayo, okay? O yan. Tariela, nakuha mo na yung yung gameplay natin ha. Basta pagka may umiinit yung umiinit ang issue ng mga maanumal yung flood control, banata mo si Xi Jinping. Diyan tayo magpo-focus. The harsh public statements against Philippine officials are part of a wider strategy to harass and to intimidate those who defend our maritime rights, to discredit our legal victory before the arbitral tribunal under UNCLOS, and to reverse the reality that their 9-dash line claim an absurd position of claiming 90% of the West Philippine Sea and the South China Sea, or 500,000 square kilometers of our exclusive economic zone. We cannot allow this to pass. At sea, this strategy manifests as dangerous maneuvers, water cannon attacks, ramming and blockades against our vessels, and Hira attacking na. our fishermen, harassing them in the West Philippine Sea. Bakbakan na! In words, it manifests as propaganda, disinformation, and now direct attacks against senators, Coast Guard officers, and other public servants. We know their goal: to make the Philippines doubt itself, to make the international community doubt the rulings, to employ the divide and rule strategy by dividing our people and making our people fearful, and to pressure us into accepting so-called arrangements that quietly erode what we lawfully possess. Gira na, ano ba yan? Dami mong cheche-bureche. Kung gusto nyo talaga magkagulo, guluhin na natin ang usapan. Walang nga kayo. Hoy, Amerika, ito, potential candidate to, pwede to. Kaso hindi lang mananalo. So we say this with firmness, Gira na. but without hatred. This is not the job of a diplomatic mission. The role of a diplomatic mission is, above all, to practice diplomacy, to assist nations in overcoming disputes, to clarify Paano tayo pa-practice ng diplomacy kung binababoy nga ni Tariela yung presidente nila? Ano ba di mo maintindihan? Alam ko unggoy ka. Ay, sorry. Alam ko mahilig ka sa saging, parang si Leila. Pero kahit sinong ilagay yung ambassador diyan, babalik lang tayo dito sa tagpo na to na kung saan magbabanatan ulit. Dahil hindi mangyayari yung gusto yung mangyari na kahit bastusin itong si J. Tariela, ang presidente nila, hindi sila magre-react. Tayo babastusin to si President Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Okay lang yan, politika eh. Pero sa iba yung dagat, nasasaktan tayo bilang Pilipino, di ba? Kahit galit tayo sa kanya, kasi rinirepresenta niya ang Pilipino pagka lumalabas sa pahayagan, telebisyon, o kung ano pa man. Social media post. Pagka nakakakita niyan, banyaga, nakakahiya, nakakalungkot. Yun, paano ba yan? Xi Jinping yan eh. Tapos ambassador niya ang nakakita. Kumalat sa buong mundo yung ginagawa ni Tariela. Sa tingin niyo ho ba kahit sinong ambassador ang ipadala dyan, hindi magre-react kasi kaling tulad? Hindi ko dinidepesa dito. Wala tayong pakialam dyan. Kung gusto nitong si Kiko Maching, mag-gera na, wala namang problema sa atin. Gursi lang tayo dyan. Majority tayo dito, kung anong gusto ng karamihan, yun ang masusunod dyan. Marami naman tayong tikbalang, kapre, manananggal. Kaya natin yan. Diba? Laban na. Magsolian na tayo ng kandila. Ibigay natin yung kanilang ambassador, yung kanilang embassy dito sa... Paalisin na natin. Wala nang embassy. Anak ng toka. Binabasto si Tariela eh. Binabanata ng mga senador natin eh. Yung ego ng mga senador at nitong si Tariela, mas mahalaga yan. Kaysa dun sa diplomasya kung tawagin itong si Kiko Maching. Paalisin na natin ang Chinese embassy
pauwiin na natin ang ating ambahador doon para wala nang maraming cheche-pureche. Saka na tayo magbakbakan. Wala problema eh. Yun ba ang gusto ng mga kababayan? Wala problema. Wala tayong issue dyan. By all means, gawin yung mga gusto yung mangyari dyan. Pero ang atin ho dito, ang nakikita nating tinatakbo ng mga usapin na to, para ba sa sambayan ng Pilipino? Hindi. Para sa mga political ambition ng mga walang yang nagsasalita sa Senado. Sa maniwala kayo sa hindi, tayo dito nagsasalita bilang ordinaryong Pilipino. Hindi sa politika ni Digong o politika ng kanino pa man. Ang atin dito, ang nakikita ko, pwede akong mali dito. Pwede akong mali dito. At kung mali man ako, tatanggapin ko, walang problema. Ang nakikita ko dito, ayusin natin yung ating ugnayan. Ayusin natin ang ating pagsasalita. Kailanman, hindi pa ako nakakita ng usapan na kung saan yung isa nagsasalita ng pabalang tapos sasagutin siya ng malumanay. Walang ganon. May kausap ako, binabastos ako ng harapan. Anak ng tokwa. Di pwede yun. Hindi ko naman sasapak. Alis ako. Ba't ka naman makikipag-away? Diba? Alis na lang ako. Ayoko kitang kausap, magulo ka. Masyado kong bastos kausap. Diba? Ganon lang. Alis na lang. O sa tingin nyo, pagka yung China na yan, di ba? Yung ginawa ni Tariela na yan, sa tingin nyo ba tatanggapin, lulunugin na lang ng ganon-ganon? Mahirap po yan ha, ang pinagtatanggol dito nitong sila Kiko Matching at ng mga 10 ng pipirma dyan sa resolution na yan, ang ego ni Tariela. Sige, pagpalagay na natin yung ibang aspeto ng kanilang hinaing dyan, yung pagbasaan dyan sa West Philippine Sea. O sige, mali yun. Yung hindi pagpapahintulot ng ating mga mangingisda. Mali din yun. Hinaalmahan natin yan. Pero ang punot dulo ng lahat ng kabalbalan na to, walang iba kung hindi si Tariela. Hindi tayo aabot dito sa punto na to kung itong si Tariela, di niya ginawa yung ginawa niya na yun. Di natin sinasabi na doon sa personal na kapasidad niya, mag-vlog siya, kung ano pa man yan, bahala siya. Pero yun, nakauno permi ka, opisyal ka ng pamahalaan, tagapagsalita ka ng task force ng kung ano pa man. Pambababoy yun eh. Pambababoy yun. At tayo naniniwala dito, hindi matatapos ang usapin dyan sa issue na yan. Habang merong mga bastos na opisyal ng pamahalaan kagaya ni Tariela. Itong mga mga oportunista to. Tariela, bumanat ka, sisigundahan namin ang kabalbalan mo. Para makita kami ng Amerika, anak ng tokwa, galit kami sa China. And to bridge differences. It is not to provoke, not to disparage, and certainly not to insult and threaten those who speak Gerana. for their country. Despite everything, it is with optimism that we expect that the Embassy of China to return to that proper role. Wala na, uwi na. Ano pang proper role? Paalis na natin dito. Pambihira naman. Wala ka naman palang yagba. Paalisin natin. Soli na natin yung ambassador nila. Wala nang Chinese embassy dito. Chinese embassy. The arbitral award will not disappear. The 9-dash line has been rejected. That reality cannot be reversed by trolling, by insults, or by pressure. Accept that the international law, particularly the UNCLOS, of which China is a signatory to, applies to all member states, that all parties need to work toward mechanisms that respect every claimant's country's sovereign rights and legitimate interests. We also thank the international community for their steadfast support of the rule of law, affirming the arbitral award and the Philippines' sovereign rights, as well as rights over our exclusive economic zone. For Baka na. consistently calling out China on its escalating aggressive behavior in the West Philippine Sea. Yeah. Pero higit sa lahat, ang resolusyon na ito ay para sa buong sambayanan. Sa ating mga mangingisda na naapektuhan, tuwing nagsasalita kami sa bulwagang ito tungkol sa ating karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas, kayo ang aming ipinagtatanggol. Pinagtatanggol ang karapatan ninyong mangisda ng malaya sa ating karagatan ng walang takot.
sa ating Coast Guard. Teka lang, i-address muna natin yung punot dulo ng dahilan kung bakit tayo nagsasalita ngayon. Yung ano bang nag-escalate, ano bang naging punot dulo kung bakit kayo tumatayo, yun munang pangbabastos ni Tariela. Yan, valid yan. Pero wag natin paghalu-haluin dito. Ang pinagtatanggol natin dito, yung ego ni Tariela. Yung kabuktutang ginawa ni Tariela. At yung reaksyon na ginawa ng ambahador ng China sa Pilipinas, valid na reaksyon yon ng isang ika nga